Kasi nga sinasabi nga, ng mga ibang ahensya ng pamahalaan ay ito na lamang yung supply, maaaring ganito na lamang. Gaano ba katotoo yung gano'ng paliwanag nila? Actually, sabi ng gobyerno, Mm. hanggang April 15 daw itong supply na stock ngayon. Mm. Okay. Ibig sabihin, meron pa tayong supply hanggang, ito yung stock natin hanggang April 15 pa yung nasa depot. Mm. Pero patuloy naman ang paghahakot at Mm. nakakalusot pa naman mga barko. Actually, ang gobyerno lang kasi natin masyado nakipag-trade ng gusto sa US. Mm. Kaya nahirapan tayo ng ganito. Napapasok tayo sa political na usapin, pero sa totoo lang, yan talaga ang nangyayari. Nagkakaroon ng political na usapin gawa nga sa sistema ng gobyerno. Mm. Kasi ang fuel kasi, yan ay kung tawagin ay liquid gold. Mm. Yan talagang liquid gold ng buong mundo. Kaya pinakamaganda siguro kung di hikayatin ang gobyerno natin na magkaroon tayo ng sariling langis. Oo. Yun ang ating pinakamaganda. At doon po naman sa question ninyo na may mga gasolinahan na ayaw magbigay ng gasolina sa mga retail na timba. Oo. Yan po ay ganito ang nangyari. Ang DOE po ay nagkaroon ng resolusyon dyan sa mga ganyan na nag-ako ng mga retail na gasolina ay na mga kumukuha. Ayan po ay bawal daw talaga. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong kumuha ng retail na gasolina by the gallon, ang gagawin mo ay bibili ka ng galon sa kanila para maging accredited ka. Napakamahal po naman, no? Kawawa naman ating mga kababayan. Parang tawagin natin siguro mga 300, 500, 600. Yung galon po na yun, may takip tapos hinihigit. Doon mo nakakuanin. Ilalagay kulay pula yon, karamihan. Yan po yung na-require ng DOE. Pero ikaw ba naman, isa kang magsasakay, isa kang magbubukid, isa kang mangingisda na maliit lang kita, bibili ka pa doon. Samantalang pwede ka naman bumili ng 1.5 na container at o yung lagayan ng isang ketchup, doon po nilang gasolina. Yun ay pwedeng lagayan. Ngayon, nagtataka po kayo dahil sabi ninyo hindi nagbibigay mga gasolinahan. Natatakot din po yun, kaya unawain din po niyo yung mga kasamahan kong gasolinahan dito na baka sila yung mahuli ng DOE. Alam mo po naman ang gobyerno ang dami pa sikot-sikot. Pangalawa po, pangatlo po pala, kaya sobrang taas pa rin ang fuel natin, siyempre napakalaki po na excise tax natin. Pero po yan po yung may tax na dati na halos 10 pesos kada litro. Ay ang ginawa po dyan, another excise tax. Alam po nyo kung magkano yun? Another 10 pesos sa gasolina, 6 pesos po sa diesel. Yan po yung excise tax na sinasabi nila. Yan yung bali 10 pesos saka 6 pesos. Maliban doon, nauna pa doon, may dati pang tax yan. Kaya po man din napapansin natin napakamahal ng gasolina dito sa Pilipinas. Actually, noon di pa po nag-crisis, 50 pesos po ang minimum dito to 60. Ako po yung napunta, paikot-ikot pa ako sa Asia hanggang sa ibang bansa, hanggang sa Australia. Noong panahon po na ang gasolina dito sa atin ay 55, 52. Nung ako po yung nasa Australia, ang gasolina po doon ay 30 pesos lang equivalent. Parang $1 lang po ng Australian dollar. $1 and 20 cents, meaning mga 40 pesos lang po mahigit. Kasi wala po silang tax na malaki na binabayaran. Wala silang excise tax. Saka yung ang tawag doon yung value added tax na pinatuloy, 12%. Tapos iba pa yata yung VAT, iba pa yung excise tax na yan. Kaya tatanggalin muna yung excise tax. Excise tax na yan. Ngayon, ay 10 pesos lang yan, saka 6 pesos. Kung ang presyo ng gasolina ay mag 90 pesos na, kundi magbabasa na lang sa 6 pesos, ay apektado pa rin. Talaga kaya mga kababayan, medyo higpit sinturon lang, mahabang pasensya. Kami po, mahal ko po ang Marinduque dahil dito po ako nagsimula. Nandito po dito po ako pinanganak, nandito ang aking pusod. Hindi po natin maiwasan na magtaas po ang fuel at nagkataon po na ganito. At mapapansin po ninyo na pupunta kasi ibang probinsya. Nung mga nakaraang panahon, mas mababa pa po ang fuel dito. Mas mababa pa. Hindi pa po katulad nung una nung wala pa po ako dito, nung
may gasolina po dito na hindi ko na po babanggitin. Yung mga una pong gasolina dito, na talaga napakataas po ng presyo niyan. Nung pumasok po ako dito, mapapansin ninyo, lumalaban ng presyo dito hanggang sa kabila. Yan po ang nangyari. Kaya lang talaga may difference po, gawa ng ang ating barko ay mahal po ang bayad ng ating produkto sa barko. Alam po naman yung barko, yan po hindi tumatakbo ng may pasahero. Ang pasahero lang po niyan ay tanker. Ngayon, nung una po, mabanggit ko na din, dati po no, medyo mabababa ang pamasahe sa barko. Kasi po yan, yung mga empty tanker na luluwas ng Lucena, pinapayagan ng sumakay doon sa passenger. Although, pwede naman. RJ nitong huli, na may gano'n, may mga akusasyon na gano'n na bawal daw. May isang bukal dito na hindi ko nababanggitin ng pangalan na pinagbawalan. Ngayon, sa halip na lumiit, lumubo. Alam po nangyari, nagdagdag ng pamasahe na malaki. Kasi hindi na makasakay doon sa ordinary yung ating mga tanker ay siyempre napakamahal ng bayad pa nasa Dangerous Cut special kayo doon eh. Ngayon kung sasakay ka doon sa ordinary papunta Lucena, wala naman laman. Ay ordinaryong biyahe lang. Yun po ang nangyari kaya yun po yung naka-epekto. Sa halip po makabuti yung suggestion ng isang bukal na yan, na hindi na po bukal ngayon, lalo pa po nakasama, nakadagdag. Siguro na-epektuhan po noon ang nag-epekto po sa gasolina ng piso kada litro. Yung pong ginawang pinsala na yun. Nakakala naman ng mga kababayan natin nakatulong, pero sa totoo po lalo nakasama. Okay lang po na ang ating tanker ay pagpapunta dito sa Marinduque talaga nakasiperate kasi may laman po yan. Pero once po na bumalik yan, ayan po pwede nang isama sana sa mga passenger kasi wala po laman yan eh. Ang laman lang po yan ay yung crudo na nandun sa kanilang tanke para tumakbo. Ayun po naging rules natin, nagpabago-bago po ang rules. Pero sa ibang bansa po, pa ako'y pumupunta, nakikita ko ang mga train. Ay kabit-kabit, passenger dito, sa katabing gasolina. Aywan ko lang kung bakit napayagan sa kanila, particular sa ibang bansa. Dito lang po sa atin napakahigpit. Kaya ang nangyayari po, taong bayan po apektado sa lahat po ng pinapatupad na ordinansa, batas dito sa ating bansa, tao po apektado. Yun po.